Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Matapos umulan kahapon ng Objection or Honor sa ikatlong araw ng VP Sara on trial, ang prosekusyon naman ang mayat-mayang nag-object sa cross-examination ng depensa. Yusek Claire Castro, niresbaka ng pahayag kahapon ni VP Sara na hango sa isang sikat na tula. Pati kay Senator Pia Cayetano, may patama si Auntie Claire. Kamusta na po ba, Senator Pia Cayetano? Dahil sa tuwing nagsasalita siya very recently, ay lagi siyang parang hinihingal. Malakas na ulan at posibleng pagbaha, pinaghahandaan na sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila. Ang latest sa Super Bagyong Inday at Habagat, ihahatid ng News 5 live. Senator Rodante Marcoleta, nakitaan ng mild pneumonia kaya hindi pa mailipat sa kulungan. Dating DILG Secretary Benhur Abalos, itinalaga ni Pangulong Marcos bilang Cabinet Secretary. May lagot na naman sa LTO. Ang mga tricycle driver na yan, abay pasikat na kamote kung umasta sa kalsada. At eto na nga, full trailer ng Someone Someday ni Catherine Bernardo at James Reid na malapit nang mapanood dito sa TV5, inilabas na. You know I'm always here for you, right? Dapat lang. Bumuelta ang Malacanang sa maigsing pahayag kahapon ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kanyang impeachment. Ipinakita pa ng palasyo kung saang tula hinugot ng bise ang kanyang sinabi. Sa kabila niyan, ipinunto ng palasyo na hindi man lang itinanggi ni VP Sara ang mga akusasyon laban sa kanya. Puro lang daw technicalities ang pinangdepensa. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Kinatuwa natin na sa ngayon ay may nagiging basihan na si Vice Presidente ng kanyang mga sinasabi. Nakangiting ipinakita sa media ni Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag kahapon ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng palasyo, ang linyahan kahapon ng bise tungkol sa kanyang impeachment, hango sa tulang Invictus ni William Ernest Henley. But does the palace agree that the impeachment trial will be a bloodbath and bludgeoning like what VP Sara said? Katulad na sa sinabi sa Invictus, kung yun po ang kanyang iniisip at kanyang opinion, ay hindi naman natin na siya mapapahinto sa kanyang pagsasalita patungkol dito. At magiging madugo talaga to kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. Dagdag pa ng palasyo, hanggang ngayon, hindi pa rin sumasagot si VP Sara sa mga ibinabato sa kanyang akusasyon. Puro technicalities daw ang birada ng kampo ng bise. At hindi pa naman talaga kinakailangan ang presensya ng Vice Presidente sa nasabing hearing kahapon. Pero mas nanaisin siguro ng taong bayan na madinig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities. Day 3 na ngayon ang impeachment trial laban kay VP Sara. Kabilang sa senator judges, si Senadora Pia Cayetano na nagsabing very supportive ang Malacanang sa Senate majority. Tugon ni Yusek Castro, kamusta na ang senadora? Kamusta na po ba, Senator Pia Cayetano? Dahil sa tuwing nagsasalita siya very recently, ay lagi siyang parang hinihingal. At di natin alam kung excitement, anxiety. Binalikan din ni Castro ang mga nangyari sa Senado nung ang kapatid ni Senadora Pia na si Senator Alan Peter Cayetano ang Senate President. Hindi raw basta-basta sumusuporta si Pangulong Marcos. So di naman po niya susuportahan ang desisyon ng majority kung ito ay mayroong pag-uutos para sa isang lock and load order, ang
pag-ayon sa pagpapaputok ng isang General Aplaska at hindi din naman po siya sasang-ayon sa isang pagpapatakas sa katulad po ni Senator Bato. Mga gawain malamang na mayorya pero hindi po yan sasang-ayunan ng Pangulo. So basta tama lang po at naaayon sa batas, naaayon sa proseso, na naaayon sa jurisprudence, yan naman po ay susuportahan ng Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi raw dapat si Senator Cheese Escudero ang mamuno sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Yan ang pinanindigan ng ilang abogadong kaalyado ng mga Duterte nang hingin nila sa Korte Suprema na ipatigil ang paglilitis. Nasa frontline ng balitan yan, si Camille Samonte. Sa 16 na pahinang very urgent manifestation with motion sa Korte Suprema, hiniling ng grupo ni Atty. Israelito Torion na pigilan ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan niya ng paghingi sa Korte ng Temporary Restraining Order o Status Quo Anti-Order. Gate nila ang pagpili kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ay maaaring magdulot ng pagdududa sa impeachment trial. The court resolves to elect Senator Cheese Escudero as presiding officer of the impeachment court. Sa botong 12-8, pinalitan ni Escudero si Senate President Win Gatchalian bilang presiding officer. Ayon kay Gatchalian, sa kanya raw mismo galing ang suhestyon na ihalal si Escudero. Yan daw ay para matutukan pa rin niya ang mga tungkulin sa lehislatura, lalo na ang mga priority ng panukala. Naging basihan sa pagboto kay Escudero ang sesyon sa Senado noong June 3 kung saan inaprubahan ang Resolution 430 na nag-aamyenda sa Rules of Procedure on Impeachment Trials. Maliban sa Senate President, ipinahihintulutan nito ang ibang senador na mamuno sa impeachment trial. Sa unang araw ng paglilitis nitong Lunes, mariin na tinutulan yan ng magkapatid na Cayetano. Yan din ang iginiit ng grupo ni Torion sa Korte Suprema. Wala raw bisa ang pagbabago sa panuntunan. Kinwestiyon din nila kung nagkaroon ng quorum noong pagbotohan yan ng 12 senador. Iginiit din nila na hindi nasunod ang tamang proseso, partikular ang pagbibigay ng isang araw na abiso bago magpatibay ang amendment. Una nang sinagot yan ni Gatchalian, anya, wala namang nagprotesta mula nang naipasa ang amendment bago pa nagsimula ang paglilitis. Ayon naman sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, ginagalang nila ang petisyon. The presiding officer said yesterday and was confirmed earlier, any person can raise the matter. Pwede po nilang i-exhaust yung kanilang mga legal remedies and yun po yung nakita natin. Sabi ni Atty. Reginald Tunggol, maaaring pagbotohan ng senator judges sakaling maglabas ng TRO ang Supreme Court. Pero anya, sa ngayon, magpapatuloy ang paglilitis. Dumistansya naman ang defense team ni VP Sara sa petisyon ng grupo ni Torion. Hindi raw ito alam ng bise at ang gusto nila ay tutukan na lang ang impeachment trial. The defense would like to just focus on the impeachment trial. Yung petition, I haven't read the petition at all, so I don't know what it says. So I'm not in any position to support or not support any petition. Ayon naman sa kampo ng prosecution, tila specialty na ng grupo ni Torion ang magpetisyon sa Korte Suprema. Wala naman daw pumipigil sa kanila, pero naresolba na raw ito noong unang araw ng paglilitis. Kasi ang bread and butter nila, mag-file ng TRO. Sa tingin ko, specialty of the house na nila yun. Kumbaga, kahit nakapikit na po sila, expertise na po nila yan. Alam po nyo, ilang petisyon na yan eh. Una, ilang petisyon na yan, ilang motion na yan. Hindi pa sila naawa sa puno. Nagsasayang sila ng papel. Kasi ang totoo naman ho, ang lunsaran po ng laban na po ay wala na ho sa Korte Suprema, andito na po sa Senado. Ayon naman sa Malacanang, hindi naman ipinagbabawal ng batas na mag-preside sa impeachment trial ang hindi Senate President. Tanong tuloy ng palasyo. Ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon. Ano po ba ang kinakatakot nila if ever kung isang abogado ang nakaupo bilang presiding officer? Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nakitaan ng sakit na mild pneumonia at iba pang sakit si Senator Rodante Marcoleta. At dahil dyan, nananatili pa rin sa ospital at hindi pa mailipat sa kulungan para harapin ang kasong plunder. Live mula sa Camp Crame, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, gaano pa hahaba itong pagkakaospital
ni Senator Marcoleta. Julius, nananatili pa rin nga sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta 2 araw matapos siyang arestuhin dahil sa kasong plunder. Binabantayan ang kalusugan ng 72 anyos na senador dahil sa ilang iniindang karamdaman. Sa cervical spine x-ray ni Senador Marcoleta na inilabas ng mga pulis, na-diagnose na meron siyang degenerative disc disease o sakit sa gulugod. Bukod dito, nakita ring meron siyang mild pneumonia. Matatanda ang una ng sinabi ng senador na iniinda niya ang paninikip ng dibdib at alta presyon. Dahil dyan, hindi personal na nakapunta si Marcoleta sa Sandigan Bayan para sana sa kanyang return of arrest warrant. Gayunman, naproseso na raw yan ng mga pulis ayon mismo kay PNP Chief Melencio Nartates. Kinumpirma rin ni PNP spokesperson Allen Rico na inilabas na ang commitment order ni Marcoleta para sa pagkakakulong niya sa kanya sa male dormitory ng New Quezon City Jail sa Payatas. Nauna nang dinala doon ng 3 kapwa-akusado ni Marcoleta, kabilang na si dating Congressman Mike Defensor. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung dadalhin na roon si Marcoleta ngayong araw dahil hindi pa fit for travel ang senador at marami pang test na kailangang gawin sa kanya. Ayon sa Chief ng Internal Medicine ng PNP-GH na si Police Lieutenant Colonel Bellany Bayani, clinically stable pa rin ang senador. Ngunit mas mataas ang kanyang blood pressure ngayong araw. Iniinda na rin daw ngayon ng senador ang pananakit ng leeg at pag-uugong ng tenga. Maari itong inuman ng pain reliever ngunit kinakailangan ding sumailalim sa rehabilitation. Pakinggan natin ang pahayag ni Lieutenant Colonel Bayani. Nirefer ko na po siya sa rehab doctor po namin. Dito lang lahat. May rehab medicine po kami. Kailangang makita lahat. Maging tama yung diagnosis namin, yung evaluation namin sa kanya bago namin siya i-transfer. Nakita rin sa examination na mayroong cardiomegaly o paglaki ng puso si Senador Marcoleta. Karaniwan naman daw ito sa mga may hypertension. Inaantay pa ang resulta ng kanyang blood chem at 2D echo na maaaring ilabas ngayong hapon o bukas. Pakinggan natin muli si Lieutenant Colonel Bayani. Ay, hindi ko po masasabi sa ngayon yun kung kailan po siya pwedeng ilabas po. Depende pag nakumpleto na natin yun, naging maintain na po yung blood pressure niya and okay na siya. Wala naman po problema na ilabas po natin si Senator Marcoleta. Yung mataas na po talaga yung BP niya kasi hypertensive po si Senator Marcoleta po talaga eh. So kung syempre, isa na yun, stress. Julius, palsado 11:00 ng umaga kanina ay nakita natin ang pagdating ng may bahay ni Senador Rodante Marcoleta na si Edna Marcoleta. Julius? Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes. Binusisi ng Senator Judges ang kaalaman ng unang testigo sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa tinanong dyan ang bigat ng pagbabanta umano ng bise sa Pangulo. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano ang mga ipinunto at itinanong ng Senator Judges sa testigo? Cheryl, absolute threat itinuring ng NBI agent na si John Mark Calilong itong pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Matapos kasi ang cross-examination ng defense team ng bise, mga Senator Judges ang nagtanong naman kay Calilong. Isa nga riyan si Senator Judge Alan Peter Cayetano na kinwestiyon kung paano ikinategorya ng NBI ang pahayag ni Vice President Sara Duterte, partikular ang linyang, quote, kapag pinatay ako, end of quote. Pakinggan natin ang pahayag. So how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the person... I have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional threat? Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional, which... Based on your affidavit? But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo?
The threat is absolute, sir. Okay. Si Senator Judge Robin Padilla naman naguguluhan na raw kaya humihingi siya ng actual affidavit ng nag-record ng buong video kung saan nagbanta raw ang bise sa Pangulo. Pero sagot ni Kalilong, naka-public at naka-livestream ang naturang video. Pakinggan natin ang parteng yan ng paglilitis. Kasi po, parang narinig ko kanina, hindi po naibigay yung original copy nung sinagawang interview kay Vice President Sara Duterte. Yung original po, na kopya, kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo? Yes, sir. Ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is my affidavit, Your Honor. Tinanong ni Senator Judge Joel Villanueva naman kung ano ang basihan at kung paano sinusuri ng NBI ang isang pagbabanta para ito ay imbestigahan. Ayon kay Kalilong, isa sa mga konsiderasyon nila ay ang kapasidad at kapangyarihan ng isang personalidad para ipatupad o gawing itong pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Nagkatibente rin daw yan sa kung paano binitawan ang pahayag gaya ng sinabi ni VP Sara sa kanyang press con na sinabi nitong quote, no joke, end of quote, o hindi biro ang kanyang pagbabanta. Samantala, nagkaka-stiff neck naman na raw ang row 1 ng Senator Judges kaya si Senator Judges Alan at Pia Cayetano humingi na ng tulong para mas maayos makita ang mga dokumentong ipinapakita sa screen. Narito ang kanilang pahayag. Just in the interest of all Senator Judges being able to follow closely, especially kami sa first row kasi medyo nagkaka-stiff neck na kami. Mahirap tignan yung TV. Magkaka-stiff neck na po ako watching this. And it really doesn't look nice that I'm slouched there looking this way. Cheryl, sa pagtatapos nga ng Day 3 ng impeachment trial ni VP Sara ay nagbigay ng assessment itong si Attorney Michael Powa at sabi niya masaya raw sila sa naging performance ng defense team at kinalabasan nga nitong cross-examination kay Kalilong na ipakita raw nila yung extent ng investigation na ginawa ng NBI sa presko ni VP Sara at yung konteksto ng binitawang pahayag ni VP Sara. Nag-focus din daw ang defense team sa authentication ng video na ginamit ng NBI para maikumpara ito sa kabuoang Zoom press con ng BISEC. At kaugnay niya na pagdesisyonan daw nila na wag muna ipalabas itong kabuoang 2 oras na press con dahil hindi pa nga ito kailangan sa pagsalang ni Kalilong bilang testigo. Maaari raw nilang gamitin ang video sa mga susunod na testigo, depende yan sa kalalabasan ng cross-examination. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Itinanggi ni dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo na may planong impeachment laban kay Ombudsman Boying Remulla. Ayon kay Arroyo, sakaling may magsampa ng resolusyon laban kay Remulla, ay boboto siya para tutulan ito. Dagdag pa ng dating Pangulo, isa raw si Remulla sa mga naging kaalyado niya noong congressman pa lang ito. Sinuportahan din daw ni Remulla ang legislative policy ng kanyang administrasyon. Ayon sa legal counsel ni Arroyo na si Attorney Joseph Frianesa, isang Facebook page ang nag-ugnay sa dating Pangulo sa may planong impeachment. Di umano matiyak ang pagkakakilanlan ng nag-post. Pero puro mapanira at gawa-gawang impormasyon daw ang laman ng page na ito. Tumanggi naman munang magkomento ang palasyo tungkol sa issue. Sa pagkakataon pong yan, hindi pa rin po namin na pag-uusapan. Hindi po siya nagiging issue sa ngayon sa mga meetings po ng Pangulo. Hindi pa po maaari magkaroon ng reaksyon ang palasyo dahil parang ito ay naibalita lamang at wala pang konkretong ebidensya. Sa ibang balita, palaisipan pa sa mga otoridad at kaanak kung bakit biglang pinagbabaril ang isang babaeng kumakain lang noon ng tusok-tusok sa Quezon City. Ang biktima na ulila ang 6 na anak na pawang mga menor de edad. Nasa frontline ng balitang yan, si Carol De Asa. Sa kuha ng CCTV, makikita ang nakatayong babae malapit sa isang kanto sa Barangay Baysa, Quezon City. Nilapitan at nakipag-usap sa kanya ang nakaitim na lalaki. Ilang sandali pa, sinundan ng lalaki. Saka pinaputukan ng baril ang babae.
Nagtakbuhan ang mga tao sa lugar. Ang sospek nang agaw pa ng motor saka tumakas. Sa isa pang video, makikita ang pagbulagta ng biktima habang humihingi naman ng tulong ang 4 na taong gulang niyang anak. Kwento ng kaanak, wala silang alam na nakaaway o kung may natatanggap na banta sa buhay ang biktima. 6 na anak ang naulila ng biktima na pawang mga minor de edad. Bumili po siya dyan sa tindahan ng tusok-tusok. Tapos kumakain po siya dyan. Nakita lang po namin sa CCTV. Mahirap kasi may naiwanan siyang mga maliliit pang anak. Tapos mayroon siyang bunsong 4 years old na nakita rin niya yung mama niya na nakabulagta dyan. Siyempre masakit sa akin. Kasi naiwan yung mga wala rin yung papa niya. Tapos ngayon wala rin yung mama niya. Nakakaawa rin yung mga bata. Patuloy na tinutugis at inaalam ang pagkakakilanlan ng gunman. Iniimbestigahan na rin ang motibo sa krimen. Panawagan naman ng kaanak ng biktima. Kung ano man naging atraso niya sa'yo, dapat hindi naman ganun. Hindi mo sana siya pinatay. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5! Disgrasya ang inabot ng isang tricycle sa Davao City matapos masalpok ng motorsiklo. Nabisto pang parehas na may mga paglabag ang tricycle driver at ang rider. Aniya sa Frontline sa balita si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao. Sa CCTV footage na ito, makikitang kakaliwa na sana sa kanto ang tricycle sa bahaging ito ng Barangay Matina Crossing sa Davao City. Nang biglang sinalpok ito ng humaharurot na motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang pasahero nito at tumagilid ang tricycle. Ang pasahero na asawa ng driver agad na tumayo at pumunta sa gilid na kalsada habang nakahawak sa ulo at namimilipit sa sakit. Agad din siyang pinuntahan ng kanyang asawa. Ang rider na tumilapon din na iwang nakahandusay sa kalsada. Tinangkapan nitong tumayo pero hindi rin niya kinaya. Agad silang nilapitan at tinulungan ng mga residente sa lugar. Nang dumating ang ambulansya ay isinugod sila sa ospital. Sa imbestigasyon ng pulisya, pauwi na ang tricycle driver galing sa pamamasada. Napag-alamang wala siyang lisensya at walang rehistro ang kanyang tricycle. Ang rider naman walang helmet nang madisgrasya. Galing din siya sa isang okasyon at nakainom ayon sa mga pulis. Before pa nangyari yung banggaan, tinumba na niya ang kanyang motor tapos pagtumba niya, doon na siya nabangga. Pag-imbestiga ko sa kanya, sir, may amoy talaga na under influence of liquor talaga ang driver ng motorsiklo. Sa huli, nagkaarigluhan din sa barangay ang dalawang panig at tumanggi na silang magbigay ng pahayag sa News 5. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Naging sentro ng diskusyon kahapon ang tanong ni Senator Judge Risa Hontiveros sa prosekusyon na inalmahan ng magkapatid na Cayetano. Pero naplansya naman yan sa pagpapatuloy ng paglilitis kanina. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Maan, ano ang update dyan? Yes, Cheryl, hindi na nga nagpresenta ng bagong testigo itong House Prosecution Panel. Tinapos na lang nila yung cross-examination dito kay NBI Senior Agent John Mark Calilong. At kanina nga sa pag-uumpisa pa lang ng Day 3 ng trial, tila na natuldukan na itong mitya nung naging iringan ni Senator Judges Risa Hontiveros at Pia Cayetano. None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Yan ang tanong ni Senator Judge Risa Hontiveros sa prosekusyon kahapon na inalmahan ng kapwa niya Senator Judge. Ang naging sagot daw kasi ng Counsel for the Prosecutors, naging mistulang closing statement daw. Etong mga statements na to, they prove one thing. Talagang may plano na, talagang may system na, talagang may knowledge na yung Vice President sa anong gusto niyang gawin sa Pangulo. Gusto niyang pugutan ng ulo, gusto niyang patayin. No less than the President of the Republic of the Philippines. Agad nag-react si Senator Judge Pia Cayetano.
That was like a closing statement, Mr. President. So, I don't think this is fair. But when we allow this to happen, na-shortcut na natin yung process. You have an oath as lawyers. Don't take advantage of the generosity of this impeachment court. I don't want to see this happen again. Si Senator Hontiveros agad na nilinaw na ang tanong niya ay hindi para mahimok ang prosekusyon na magbigay ng closing statement. If you wish to strike out the response of the prosecutor, then so be it, Mr. Presiding Officer. But for clarity again, my intention was not to provoke a closing statement. Hiniling ni Senator George Pia na matanggal sa record ang naging sagot ni Attorney Ligutan. Sa pagpapatuloy naman ng paglilitis kanina, sinabi ni Escudero na matapos makipag-usap kay Cayetano ay napagdesisyon ng bibigyan na lang ang defense ng parehong pagkakataon na magbigay ng kanilang pahayag. Since this is a televised proceeding, nakita na napakinggan na So i-erase ko man sa record, baliwala na lang. The fairest thing to do is to give you an opportunity as well. Sa kabila niya na ay nagpasaring pa ang magkapatid na Cayetano, hiniling din nila na bigyan ng kalayaan ng defense na maipahayag ang kanilang punto gaya ng prosekusyon. On one sense, it is fair to give the defense a chance to answer. But on another sense, it's unfair. Why? Because whoever phrases the question, lamang na Kasi yung question nga is, why is this an impeachable offense? So for example, if I was the one who stood up yesterday, and I asked the prosecution, why is this a political vendetta? And why is the House not investigating the flood control instead of investigating the Vice President? That would be unfair. Kung nakapagsalita nga ang prosecution with their closing statement, di pwede rin dapat mag-closing statement ang defense, no? So I am amenable to that. But very, very, very briefly, Mr. President, I'd like to put on record, why are we being strict about the rules? Why do I have to bother standing up? There's no rules? No, there's rules. That's why we stand up. And then sometimes, there are also opportunities to question the rules. That's also fine. But that's why we have to stand up and call the attention of the presiding officer when we feel that the rules are being violated. And we will continue to do so when we believe it is necessary in the interests of justice. Nang bigyan ng pagkakataong magsalita ang defense team, giniit ng abogado ni VP Sara na si Attorney Mark Vinluan na hindi impeachable offense ang mga sinambit ng Vice Presidente. Naninindigan siyang walang ibang ebidensya ang prosekusyong magpapatunay na kumontrata ng assassin si VP Sara. Exaggeration lamang daw ito. Giit niya, threatened o may banta umano sa pamilya ng Vice. Ang nakita raw ng publiko na asal ng Vice, bagamat unconventional, ay ang Vice na nag-respond bilang asawa, bilang anak at isang ina na pinoprotektahan lamang ang kanyang pamilya. The prosecution was right in using the term culmination. But the prosecution's interpretation is wrong. Rather, when VP Sara left the administration, she suffered various forms of threats and harassment for many months from the powers that be, and the culmination was her statement on that fateful early morning in November 2024. She didn't commit an impeachable offense. She drew the line in the sand and said, enough is enough. That is the meaning and that is the context. Cheryl, katatapos nga lang ng press conference ng House Prosecutors at ayon nga po kay Public Prosecutor Bel Zamora, may kontrata man o wala, naginawa nga ito si VP Sara doon sa tinawag niya nga hinare umano niya na magpapapatay siya ng kay PBBM, kay First Lady at kay dating Speaker Martin Romualdez during her November 23 press conference. Yung utterances daw ni VP Sara during that press con still constitute po impeachable offenses, gaya nga po ng betrayal of public trust, high crimes at yung culpable violation of the Constitution. Balik sa'yo, Cheryl. At Marian, yun nga, nag-press con ng prosecution kanina sa pagtatapos ng unang linggo ng impeachment. Paano nila inassess yung unang linggo? Nakita ba nila na naging epektibo yung kanilang naging presentasyon?
Cheryl, masayang-masaya ang House Prosecution Panel dito nga sa nangyari unang 3 araw nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa kanila, itong pag-uumpisa pa lang, paggulong pa lang ng paglilitis laban kay VP Sara at yung paglalatag pa lang nila ng mga ebidensya, they consider this already a big win. Dahil Cheryl, maalala niyo po, since last year pa lang naghain na ng impeachment complaint ang Kamara at ngayon nga po ay naidala na nila ito ngayon sa Senate Impeachment Court. Gumugulong na po itong paglilitis laban kay VP Sara at natutuwa sila doon sa naging performance po ng kanilang panel, lalo na po naging maganda raw, mahusay yung pamamaraan ng paglalatag ng ebidensya. Maging testigo na si NBI Senior Agent John Mark Calilong ay na-withstand din daw po yung scrutiny ng cross-examination. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Maan Enriquez. Ilang beses kinestyon ng prosekusyon ang pagtatanong ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa unang testigo ng impeachment trial. Git ito, improper at walang katuturan umano ang ilan sa mga tanong. Live mula sa Senado, nasa frontline na balitang iyan si Mean Los Baños. Mean, kung kahapon defense ang panayang object, ano naman ang iba pang tinututulan ng prosekusyon ngayong araw? Tama ka Dan, Junjus, at dahil ngayong hapon na ito sa impeachment trial day 3, sumalang sa cross-examination si NBI agent John Mark Calilong. Balikan lamang natin sino si Calilong. Siya yung nagsagawa ng investigasyon doon sa online press conference ni VP Sara Duterte noong November 2024 na tinukoy ng prosekusyon na pinagmulan di umano ng pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, gayon din ni dating Speaker Martin Romualdez. Pero tama ka, Julius, dyan sa nangyaring cross-examination na yan, nagpaulan ng objection ang prosekusyon sa maraming tanong at presentasyon ng defense lawyers. Huwag ka mag-alala, ma'am. Kung kahapon, ipinakita sa impeachment court ang bahagi ng higit 2 oras na video kung saan nagbanta umano si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ngayong araw. Parte naman ng video ng Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez na umaalma noon sa balak na paglipat sa kanya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong ang ipinalabas ng defense team. Hindi lang to harassment. This is really a threat to my life. They gang up on you in the middle of the night? Huh? How is that done? Isn't that a threat to my life? Alam nila na I'm sick. I have said that repeatedly when the doctor came here. Stop. Thank you. Ang tanong kasi ng defense sa testigo na si NBI agent John Mark Calilong, kinonsidera ba ang parte ng video na yan sa affidavit of investigation na kanilang isinumite sa DOJ? Sagot ni Calilong, oo. Kaya tanong ulit ni defense lawyer attorney CJ Narvasa, Did you investigate the threats to Attorney Zuleika's life? We need a complaint for this one. That's why Yes or no, sir? Did you investigate? we did not, because there's no You did not. complaint. Okay, thank you. tinanong din ng defense ang context bago ang press conference kung nagbanta umano sa Pangulo si VP Sara Duterte. Nang sagutin niya ni Calilong, bumuelta si Narvasa. Did he file any criminal complaint against VP Sara as a result of the November 23, 2024 online press conference? I have no personal knowledge. Did you really investigate this case? Oh, Your Withdrawn, Honor, Your Honor. argumentative, Withdrawn. Your Honor, please. Withdrawn. Did you- Bago yan, si Private Prosecutor Amado Liguta naman ang nagpaulan ng objection sa gitna ng cross-examination ni Attorney Narvasa kay Calilong. Ang defense kasi, yes or no lang ang gustong sagot mula sa testigo na siyang inalmahan ng prosekusyon. Nothing in our rules that would allow a defense to constrain a witness, even on cross-examination, to answer the questions by a yes or no answer. It's not in the rules. So, Your Honor, please, we cannot constrain a witness to answering either a yes or a no. The witness should be able to qualify. Pero overruled ito ni Impeachment Presiding Officer Jesus Codero, lalo't hindi naman daw unang beses na dumalo sa court hearing si Calilong. Unang sinala ng defense ang website ng MaxScore Interventures Corporation na provider ng 2 linggong training ni Calilong para sa digital forensics. Kaya ang prosekusyon, nag-manifestation, highly improper daw yan. The prosecution
will now manifest that there was no question propounded as to the presentation of the Articles of Partnership. And the Council is now moving forward to the presentation of an alleged website. Therefore, it seems that the Defense Counsel is the one presenting the documents without propounding any question to this witness. Highly improper, Your Honor, please. Isa pa sa inusisa ng depensa ang revised affidavit of investigation na ipinasa ng NBI sa Department of Justice noong February 10, 2025. Lumalabas daw kasi na may mga kulang sa unang investigasyon na ginawa ng team ni Kalilong sa video ng online press con ni VP Sara. Kaya pinabalik ng DOJ ang kanilang unang affidavit. Kasama na raw sa kulang ay niwala raw partisipasyon ng offended party o ang Pangulo at mga umano'y binantaan ni VP Sara. Pero muli, hinarang niya ng prosekusyon ni hindi man lang daw kasi pinapakita sa witness ang dokumentong tinatanong ni Attorney Narvasa. The defense said that this is your affidavit, dated February 10, without showing any document to the asking, witness. sir, How could the witness answer to a question that that is not accompanied with a document? That should be the basis for the question and the And answer, this Your is Honors. your affidavit. I will reform, Your Honor. Kindly reform, Counsel. Thank you, Your Honor. This is your affidavit. Can I make a manifestation, Your Honor, please? Your Honor, can we object again to this manifestation? I will not even object. I'm being generous. Yes, sir. Yes. Pero di nagpapigil ang panig ng depensa. Git nila, bakit ang NBI ang tila tumayong complainant samantalang ang di umano'y pinagbantaan ang buhay ay ang Pangulo, ang kanyang may bahay at si dating Speaker Martin Romualdez. Complainant is still the NBI Cybercrime Division. Yes, sir. Thank you. The supposed offended parties in this case would be President Bongbong Marcos, Yes, sir. the First Lady Lisa Marcos, Yes, sir. the former Speaker of the House Martin Romualdez. Yes, sir. Did President Marcos appear before the NBI during its investigation? No, sir. Did the First Lady Lisa Marcos appear before the NBI during its investigation? No, sir. Hindi rin pinalampas ng defense kung meron bang affidavit na inattach sila Kalilong sa mga sinasabing biktima ng grave threat na sila Pangulong Marcos. Did President Marcos file any criminal complaint against Vice President Sara Duterte as a result of the November 23, 2024 online press conference? He made a statement, No, sir. My question is, if you know, did the President file any criminal complaint against the Vice President? I have no personal knowledge, sir. Did the First Lady Lisa Araneta Marcos file any criminal complaint against VP Sara? I have no personal knowledge. How about the Speaker, Martin Romualdez? Did he file any criminal complaint against VP Sara as a result of the November 23, 2024 online press conference? I have no personal knowledge. Pero ang ilang tanong ni Attorney Narvasa pinalaga ng prosekusyon dahil tila wala na raw katuturan. January 30, 2025 is a date earlier than February 10, 2025, correct? Yes. Your Honor. Asked and answered, Your Honor. Your Honor, the witness being asked which Your Honor, date, asked and came answered. first. I mean, relevance, Your Honor. Relevance. Counsel, if the witness knows and the counsel for respondent will be given the latitude to test the credibility, accuracy, and completeness of the testimony of the witness. But we note your continuing objection because you already sound frustrated, counsel, in regard to this line of questioning by the I'm very counsel for the patient, Your Honor, respondent. please. I'm very patient. May pagkakataon din na sinubukang ipakita ng depensa ang koneksyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang kontrol sa DOJ at NBI na siyang nagsagawa ng investigasyon kaugnay sa reklamo laban kay VP Sara. Pero winidraw din nila ito. The President has control over all executive departments, correct? I believe so, sir. The DOJ is one of those executive departments, correct? Yes, sir. And the current President is Ferdinand Marcos Jr., correct? We agree to that. That's judicial notice. Your Honor, please. Yes There's or no? no other president. We Oh, only he have one answered already, Your president. Honor. Already asked and answered. The head of the executive branch is President Ferdinand Marcos Jr., correct? Yes, sir. The very same Ferdinand Marcos Jr., who you said was an offended party in the case against Vice President Duterte.
Yes, sir. So, in other words, the NBI investigated and filed the complaint. The DOJ directed the investigation and will determine whether the case should proceed to court. And the alleged offended party, President Marcos, is the constitutional head of the executive branch, Objection. exercising control over both the DOJ and the NBI. Your Honor, I withdraw, Your objection Honor. I to that. withdraw. I withdraw, Your Honor. The ground is... I withdraw. Your Honor, it's even more compound question. Nang matapos ang pagkatanong ng defense, ang mga senator judges naman ang nagtanong. Si Senator Raffy Tulfo nilinaw kung dapat nga bang maghain pa ng complaint o affidavit ang Pangulo kapag nakatanggap ng pagbabanta. Si Senator Risa Hontiveros naman, tinanong din ang defense team. Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez? Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from their even before their mini trial, Your Honor. Position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ng alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta? Your Honor, that is not the point. Julius, tinapos na ang cross-examination at wala na ring redirect examination ang prosekusyon kay NBI Agent Calilong. Ibig sabihin tapos na yung kanyang role sa witness stand at sinabi ng prosekusyon na sa darating na Lunes, sa susunod na linggo nila ipipresenta si Attorney Jeremy Lontok ng NBI din. Siya naman yung magsasalita tungkol sa di umano kinontratang assassin para isagawa yung banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagtapos naman yan, sa Martes ay inaasahang paharapin na si Attorney Zulaika Lopez na Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay naman, Julius, sa BIR box, nag-file na ng motion ang prosekusyon ay pasapina yung nasabing BIR box at nagtakda naman ng oral arguments ang impeachment court next Wednesday, July 15 sa pagitan ng depensa at ng prosekusyon para sila ay magpaliwanag kung bakit nga ba kailangan o hindi kailangan ipasapina yung bank records at yung BIR box, saka maglalabas ng desisyon dyan ang impeachment court. Julius. Mayan, di ba dapat 3 testigo ang isasalang ngayong linggo pero isa pa lang ang nakakaupo. Masasabi ba natin na na-delay na itong trial na ito? Julius, ang sabi ng impeachment court, pacing lang daw muna. Kinakapapa nila yung pacing kaya kahit kami medyo nabibigla na natatapos tayo ng either 6 o'clock, ngayon nga 5 o'clock, 5:15 natapos na tayo. So in the next weeks or days to come, asahan daw na susubukan na 2 to 3 witnesses ang isasalang sa isang araw para mahabol nila yung original timeline. Kasi kahit kami dito, Julius, nagtatanong dahil 92 trial dates, hindi ba considering na dapat nga ay 3 witnesses yung natapos ngayong linggo na to. So does that mean dadagdagan yung 92 trial dates? Mahirap munang sabihin dahil baka nga humabol naman sila at damihan yung witnesses in the days to come. Julius. Maraming salamat, Mean Los Baños. Mga kapatid, pumasok na nga kaninang alas 3 ng madaling araw ang Super Typhoon Inday sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Para bigyan pa tayo ng mas malinaw at komprehensibong impormasyon kaugnay ng lagay ng panahon, kasama natin ang ating weather frontliner na si Alvin Pura. Alvin, nasaan na ang Super Typhoon na si Inday at gaano kalakas ito? Yes, Cheryl, kanina ang alas 5 ng hapon, ito ay huling namata ng Pag-asa sa layong 1,170 kilometers east ng Northern Luzon. Offshore pa po yan o nasa dagat pa po yan. Nasa Super Typhoon category pa rin yan. Bahagya po yan lumakas na nasa 195 kilometers per hour. Yung kanyang lakas ng hangin malapit sa gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot pa sa hanggang 240 kilometers per hour. Yan naman ay kumikilos pakanluran at bukas northwestward na yan sa bilis na 20 kilometers per hour. At sa ngayon nga, Cheryl, hindi natin yan inaasahang maglandfall o tumama sa lupa. Ito po ay tutungo dito sa may area ng Taiwan at palabas ng ating area of responsibility sa darating na Sabado. Ito yung ating map
Philippine map, mga kapatid. At makikita natin habang papalapit sa ating bansa, itong si Super Typhoon Inday, ay talagang makikita mong mahahagip niya ang malaking bahagi ng bansa. No, sabi nga, kinlaro mo na hindi siya magla-landfall, pero gaano kalapit siyang lalapit sa atin at gaano kadelikado pa rin ang epekto nito sa ating panahon? Yes, Cheryl, bagamat hindi natin nakikitang mag-landfall nga itong bagyong si Inday, is napakalawak ng kanyang kabuuang diameter. Nasa lagpas 1,700 kilometers yung ating diametro. Kaya kahit po hindi yan mag-landfall or tumama sa lupa, mararamdaman natin yung panglabas na kaulapan yan at yung kanyang wind field at malalakas na bugso ng hangin dito sa Northern Luzon, kasama na dyan ang extreme Northern Luzon. Although hindi natin mararamdaman yung pinakamalalakas na hangin malapit sa gitna, meron pa rin tayong malalakas na bugso ng hangin. At kapag ganitong panahon ng habagat, mas makapal talaga yung ating mga kaulapan at hangin sa ibabang bahagi nito dahil doon sa inflow ng ating hangin o yung ating southwest monsoon. At maliban nga doon sa direct effect na binabanggit natin ngayon is, kung mapapansin nyo dito sa ating wind map, mararamdaman din natin yung habagat o yung hangin mismo ng habagat sa malaking bahagi nating bansa. Mag-i-extend pa yan hanggang dito sa Mindanao. Yan ay mga breezy at mga pabugso-bugsong hangin din. Puntahan muna natin dahil itinaas na po ng Pag-asa, mga kapatid, ang Tropical Storm Warning Signal number 1. Saan-saang mga probinsya ito, Alvin? Yes, Cheryl, dahil nga papalapit na itong ating bagyong Inday dito sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme Northern Luzon, nandyan po yung ating mga tropical cyclone wind signal. Kasama na dyan ang ilang bahagi dito sa may Catanduanes. Nakataas nga yung ating signal number 1 dito sa mga areas ng Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Apayao, Kalinga, Isabela, Aurora, kasama po dyan ang Catanduanes dahil medyo nakausili ang part ng Bicol region na yan. Quirino, Ifugao, Ilocos Norte, Mountain Province at Abra. Ayan. For now, mga kapatid, ang sinasabi nga, ayan, nakataas na ang signal number 1, pero sinasabi ng Pag-asa, nandoon yung posibilidad na itaas nito ang tropical signal number hanggang 2 or 3. So, kailan natin aasahan yung pag-akyat ng signal number? Tomorrow? Yes, Cheryl, ito ang bagyo natin. Ngayon, actually, maganda pang panahon dyan sa mga areas na yan. Pero nagtaas na tayo ng warning dahil nga, preemptive warning ito para makapag-ready. 36 hours. Yes, 36 hours para makapaghanda tayo. And then bukas nga, habang lumalapit pa itong bagyong Inday dito sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme Northern Luzon, madadagdagan pa po yung mga areas na may tropical cyclone. Wind signal number 1, pwede pang umabot ng 2 or 3 kapag nandito na sa may areas ng extreme Northern Luzon. At least 500 kilometers yung ating pagtaya na posibleng ilapit ng kanyang gitna dito sa itaas na bahagi nating bansa. Yan po ay maaaring sa Thursday hanggang Friday. At maliban nga dyan, Cheryl, meron tayong ine-expect na pagulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Yun ang sinasabi, mga kapatid ng Pag-asa, yung malaking banta ng enhanced southwest monsoon o enhanced pinalakas na habagat. Ano-anong mga probinsya at kailan critical ito para sa mga lugar na ito, itong southwest monsoon? Sa katunayan, Cheryl, ngayon nagsisimula ng maramdaman ang habagat dito sa western section ng Mindanao. Meron na tayong mga pagulan dyan at mga thunderstorms, particularly sa Zamboanga Peninsula, BIRMM, kasama po dyan ng Soxargen. May mga chances na rin tayo ng mga pagulan sa western section ng Visayas at bukas nga, mas madadagdagan pa yung ating mga pagulan dito naman sa may areas ng Mimaropa region. At maliban dyan, Cheryl, ang malaking bahagi ng Visayas from Thursday to Friday, magiging maulap po yung ating panahon. Pero mostly yung concentration ng ating mga pagulan is nandito sa kanlurang bahagi o western section ng ating bansa. Yan po ang Mimaropa area, Western Visayas, mag-extend pa po yan sa Zamboanga Peninsula and including dito po sa areas ng from Friday to Saturday. Doon natin nakikita yung mas marami nating pagulan. Dito naman sa western section ng Central Luzon, including Metro Manila, kasama na rin dyan ang Cavite, Batangas, ang Mindoro, lalong-lalo na sa Mindoro, Antique, and itong ang areas ng Palawan. Pero Cheryl, itong mga nababanggit ko, ito yung makakaranas ng mas maraming pagulan. Pero halos buong Mindanao, halos buong Visayas, and ilang parts ng Mindanao, Calabarzon area, Central Luzon, maulap ang panahon at posible rin yung kalat-kalat na pagulan. Concentrated lang yung ating mga pagulan, mostly sa western section, including Metro Manila. Yan, ang peak natin is tinataya natin sa Friday hanggang sa darating na Sabado at magpapatuloy pa yan hanggang Linggo kahit makalabas na ng ating area of responsibility itong Inday. Kailan ba inaasahang lalabas si Inday sa ating bansa? Yes, Cheryl, itong si Inday, inaasahan nating makalabas ng ating area of responsibility by Saturday. Nandito na po yan sa kanto ng ating area of responsibility. Nandyan na sa may bandang Taiwan. Magla-landfall ba siya sa Taiwan or sa bahagi ng China? Yes, may chance yang mag-landfall dito sa northern part ng Taiwan kapag bumaba pa yan ng kaunti.
at pwede rin pong umabot dito sa southeastern portion ng China. Pero nonetheless, kapag nakalabas na po yan ng ating area of responsibility, hindi pa tapos ang habagat natin. Dahil kung mapapansin nyo, ito yung inflow ng ating hangin, papunta doon sa bagyo. Pag nandito na po yan, meron pa rin po tayong inflow ng hangin patungo doon sa bagyo natin. Kaya yung ating habagat, magpapaulan pa rin po yan kahit makalabas na ng ating area of responsibility. At katunayan, Cheryl, itong general area na to, ito yung lagi nating binabantayan kapag may mga bagyo na hindi naglalandfall. Dahil sure yan, pag dumadaan dyan yung ating bagyo, may inflow ng habagat, nagpapaulan po dito sa Metro Manila at mga karating lugar nito. At sa ipinakikita nga po noong forecast track, nitong si Super Bagyong Inday ay dadaan doon sa sinasabi mong area. Yes. So talagang yung malaking bahagi po ng ating bansa, sabi nga ni Alvin, especially the western sections po, kailangang maging handa tayo. Very critical po ang Biyernes, Sabado at Linggo sa western sections ng Luzon at kasama po dyan ang Metro Manila. Yes, ma'am. Shelley. Maraming salamat for your update. Yan po ang ating weather frontliner, Alvin Pura. Susunod, tatlong kamote driver sa pulsa video ang pagpapasikat. Lagot kayo sa LTO. Occidental Mindoro naghahanda na sa banta ng Super Bagyong Inday. At karakter ni Maha Salvador, kakampi ba o kaaway ni Billy Catherine Bernardo sa Someone Someday na malapit ng mapanood dito sa TV5. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dumidiskarte na ang mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila mula sa banta ng Super Typhoon Inday. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, umuulan na ba dyan? Kamusta na ba ang paghahanda ng mga LGU ngayong araw? Julius, bagamat hindi nga nakikitang magla-landfall o tatama sa kalupaan ng Super Bagyong Inday, mararamdaman pa rin daw ang magiging epekto nito. Idagdag pa nga riyan yung habagat na posibleng palalakasin palalo yung bagyo. Kaya naman, sa pag-iikot natin sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ay nakita na natin yung ginagawang paghahanda sa kaliman na magkaroon ng flash flood o malawakang pagbaha. Po, kitang-kita niyo po, mabilis po ang pagtaas ng baha. Wala pa pong 30 minutos ang nakakaraan. Kuha yan kagabi sa Barangay Butokan sa Quezon City. Konting ulan lang, baha kagad. Ito yung daanan namin, no? Baka na, wala na kaming madaanan. Ganyan din ang sitwasyon kagabi sa Luzon Avenue. Sa lagay na yan, hindi pa yan epekto ng Super Bagyong Inday at hindi pa nga ito pumapasok sa Philippine Area of Responsibility ng bahain ng ilang lugar sa Quezon City. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagpaulan kagabi. Paano pa kaya ngayong palapit na ang Super Bagyong Inday? Sa pag-iikot ng News 5 sa mga lugar sa Metro Manila, naabutan naming naghahakot ng basura ang ilang lokal na pamahalaan. Nagsagawa rin ng drainage declogging sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Ayon sa DPWH, ang Quezon City ang may pinakamaraming flood-prone area sa buong Metro Manila. Kabilang na nga dyan itong kahabaan ng G. Araneta Avenue. Kaya naman, kanya-kanya na ang ginagawang paghahanda dito sa lugar. Bukod pa riyan, kabilang sa pinag-aaralan ay kung dapat bang baklasin ang mga billboard para iwas aksidente. Lalo't nakikitang malakas ang hanging dala ng Super Bagyong Inday. Maging ang MMDA, inihanda na lahat ng kanilang equipment mula pang rescue hanggang pang evacuation. Handa na rin daw pati mga pumping stations para hindi kaagad bumaha. Tiyak naman daw yan na gumagana. Yung ating 73 pumping stations na nasa pangangalaga ng MMDA ay gumagana po lahat. May sufficient crudo or kuryente.
at yan po ay maintain properly noong summer. Nauna naman ng sinabi ng Metro Manila Council na nasa kamay na ng mga LGU kung magdedeklara sila ng class suspension. Samantala, sa malaking bahagi naman ng Luzon, naka-blue alert status na ang Office of Civil Defense. Ibig sabihin yan, naka-standby na ang mga disaster response personnel para sa super bagyo. Sa La Trinidad, Benguet, ilang magsasaka na ang nag-ani ng kanilang mga pananim na lettuce. Nangangamba kasi sila na baka mas lalo pa silang malugi kung masisira ang pananim na dulot ng bagyo. Ang iba, dumiskarteng lagyan ng plastic cover o tent ang mga pananim para hindi masira. Binabantayan na rin ng La Trinidad LGU ang mga flood-prone at landslide-prone areas. Kabilang na ang Barangay Pico, Bayabas, Wangal at Longlong. Julius, base nga sa datos na nakalap natin mula sa DPWH, may mahigit 100 na flood-prone areas sa loob lamang ng Metro Manila. At pinakamarami nga dyan, kagaya na nabanggit ko kanina, ay sa Quezon City. Kabilang na dyan itong stretch ng G. Araneta Avenue na talagang tinututukan at binabantayan sa ngayon dahil tuwing malakas ang ulan dito sa bahagi na ito, dahil medyo low-lying area nga siya, mababa siya, agad na bumabaha dito. Kaya't kanina, kanya-kanya na yung ginagawang drainage na declogging ng mga tauhan ng DPWH, pati na rin ng mga LGUs. At ang pinakamaigting na paalala ng Office of Civil Defense, pati na rin ng MMDA, ay yung maayos na pagdidispose ng mga basura dahil ito yung mga pangunahing nagbabara sa mga estero natin, pati sa mga kanal tuwing nagkakaroon ng malakas na pag-ulan. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Ian Suyu. Sa ibang balita, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Cabinet Secretary si dating Interior Secretary Benhur Abalos. Kinumpirma ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Dati nang binuwag ang posisyon ng Cabinet Secretary para maiwasan ang overlapping o pagdoble ng mga trabaho. Pero ayon sa palasyo, may mga mandato naman ngayon ang Cabinet Secretary. Kabilang dyan ang pagbibigay ng strategic advice sa Pangulo sa iba't ibang local at international issues. Magsisilbi rin daw si Abalos bilang tulay ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno, LGU at mga political organization. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Nagsorry na si Anjo Iliana kina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon ng noontime show na Eat Bulaga. Yan po ay matapos utusan ng korte si Anjo na magbayad sa TVJ Productions ng danyos na aabot sa 3.5 million pesos. Nag-ugat ang kaso sa mga TikTok posts ni Anjo na tinukoy ng TVJ bilang mapanira sa programa, hosts at management. Sa isang panayam sa YouTube channel ni OG Diaz, inamin ni Anjo na hindi niya ito kayang bayaran. Masyado raw itong mabigat. Bagamat plano niyang iapila ito sa korte, sinabi po ni Anjo na tanggap niyang guilty siya at nasaktan niya ang TVJ. Susunod, PWD na content creator, patay matapos kuyugin ng mga nag-iinuman na hindi natuwa sa joke ng biktima. At alamin live ang sitwasyon sa Occidental Mindoro sa gitna ng banta ng Super Bagyong Inday. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patuloy ang paghahanda sa Super Bagyong Inday. Sa Occidental Mindoro, ramdam na ang lakas ng ulan at hangin. Ang mga mangingisda nga, itinabi na muna ang kanilang mga bangka. Live mula sa Occidental Mindoro, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang panahon dyan?
Julius, Cheryl, sa buong araw ay nakararanas na ng mga matitinding hampas ng hangin at paminsan-minsang pag-ulan itong ilang bayan dito sa Occidental Mindoro. Bagamat hindi naman direktang maapektuhan ng super bagyong Inday, pinangangambahan naman dito yung malaking volume o dami ng ulang ibabagsak dulot ng habagat na magre-resulta naman ng matinding pagbaha sa probinsya. Kita sa drone video ng News 5 na halos magkakatabi na yung mga bangkang itinago muna sa isang bahagi ng ilog ng bayan ng Mamburao dito sa Occidental Mindoro. Dito na muna ikinubli ang ginagamit nila bilang pangkabuhayan. Kilala pa naman itong bayan ng Mamburao bilang emerging new tuna capital dahil sa mga nahuhuli nitong mga isda gaya ng yellowfin na tuna. Kaya kanina, naabutan pa nga ng News 5 ang ilang mangingisda sa lugar na itinatali sa bahagi ng tulay ang kanilang mga bangka. Isa na riyan, si Jason Crisostomo na ayaw daw magpakakampante lalo't hindi kasi biro ang epekto sa kanila ng matinding pag-ulan. Narito ang kanyang pahayag. Ay para sa naka-safety na kaming ang aming bangka. Para pag may dumating manalakas, ay safety na kami. Kasabay nito, itinaas naman sa blue alert status ang buong probinsya ng Occidental Mindoro. Ibig sabihin, naka-standby o mas matinding paghahanda na ang kinakailangan. One step closer na yan sa red alert status na talagang kailangan ng matinding pag-iingat ng buong probinsya. Narito ang pahayag ng PDRRMO ng Occidental Mindoro. Kapag pinalakas ng habagat, lumalakas ang ulan, tumataas ang level ng tubig, ang resulta nito, malawak ang pagbaha dito sa amin. Maraming barangay sa atin, alam natin na nalulubog. Ang masaklap, lahat ng 11 bayan dito sa probinsya ng Occidental Mindoro madalas nakararanas ng pagbaha. Kaya naman nakabantay na rin ang pamahalaan oras na ipatupad ang preemptive at forced evacuation. At pag nagkataon, hindi raw bababa sa mahigit 2,000 pamilya o lampas 8,000 individual ang kinakailangang mailikas kaagad. Julius, Cheryl, sa mga oras na ito, awa ng Diyos, hindi pa naman umuulan ulit dito sa malaking bahagi ng bayan ng Mamburao. Pero ang pinangangambahan ng mga mangingisda na kausap natin, yung ganitong klaseng medyo kalmado raw, yung nakakatakot dahil in their experience in the past, kapag ganitong kalmado na parang tila tumigil yung hampas ng malalakas na hangin, yun daw yung delikado na may kasunod na yan na malakas na pag-ulan. Kaya nga yung mga nakikita yung sa likod ko ng mga bangka, nakatali na yan dito sa may pinakadike, yung iba iniangat na sa mismong kalsada para nga ma-secure yung kanilang ginagamit pang kabuhayan. Kinansela na rin lahat ng mga biyahe ng barko papunta dito sa Abra de Ilog Port na siyang pinaka-entry point para mapasok at saka makaalis dito sa probinsya ng Occidental Mindoro. Naka-standby din ang mga sea ambulances kung sakasakaling kakailanganin ng probinsya. Julius, Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Susunod, tatlong kamote driver sa pulsa video ang pagpapasikat. Hinaharap na sila ng LTO. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa video ang tatlong tricycle driver sa Metro Manila na pinairal ng pagiging kamote riders para magpasikat sa kalsada. Sa Quezon City, makikita ang tricycle driver na ito na nagpapatakbo habang nakatagilid at nakaangat ang sidecar. Nakuha rin yan mula sa Congressional patungo ng Luzon Avenue. Pinapaharap na sila ngayon ng LTO. Ganyan din ang eksena sa Maynila. Nakita ang dalawang tricycle na ito sa Binondo Bridge na tumatakbo ring nakatagilid at nakaangat ang mga sidecar at pinapaharap na rin sila ngayon ng LTO.
Nakakasana ang susunod na kampanya ni Pinay tennis ace Alex Iyala matapos ang kanyang historic run sa Wimbledon. Sa pagkakataong ito, lalahok si Alex para sa Mubadala DC Open na gaganapin sa Washington, D.C. sa Amerika. Isa itong 500-level event sa hard court setting. Ilan sa mga nakatakdang sumali rin dito ang ilan sa kanyang mga nakaharap noon tulad nila Iva Jovic ng USA, Elina Svitolina ng Ukraine at Wang Xinyu ng China. Magsisimula ang Mubadala DC Open sa July 27. Umarangkada na ngayong gabi ang preseason ng PBL sa kanilang on-tour showdown na ginanap sa Iligan City, Isabela. Sa unang matchup ngayong araw, tinalo ng Zeus Coffee Thunderbells ang Akari Chargers. Sinundan naman yan ng NX-led Chameleons kontra Creamline Coal Smashers. Naglatag ng rulang liga na dapat by the end of the second set, nakapaglaro ang 14 players ng bawat kuponan. Naglaan din sila ng 100,000 peso incentive sa bawat winning teams at 50,000 pesos naman sa losing teams. Magpapatuloy ang kanilang susunod na event sa Batangas sa July 11. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Apple David. Susunod, dahil sa joke, PWD na content creator namatay sa bugbog ng mga nag-iinuman sa Tarlac. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema sina Quezon City Representative Bong Suntay at Attorney Ferdinand Topacio kung bakit hindi sila dapat madisbar. Kaugnay ito sa mga paglabag umano ng dalawa sa ethical standards para sa mga abogado. Nagugat yan sa malaswang komento ni Suntay sa aktres na si Ann Curtis. Gayon din sa bastos umanong pahayag ni Topacio tungkol kay Congresswoman Sara Elago. Binigyan ng 10 araw sina Suntay at Topacio para magpaliwanag. Una nang pinatawa ng Kamara ng disciplinary action si Suntay dahil sa malaswang pahayag. Mga kapatid, all eyes and ears sa impeachment ang sambayanan. Kasama sa mga pinagdebatahan dyan ay ang photocopy. Maraming nakaka-relate dyan, lalo't ang madalas na linyahan sa mga eskwelahan, opisina at kahit nga munisipyo ay pa-Xerox po. Pero teka, ang Xerox ay isang brand name ha? Ang tamang tawag sa proseso ay photocopy at ang gamit ay photocopier o photocopy machine. Pero bakit naging pa-Xerox ang tawag ng halos lahat? Kasi naman, noong dekada 60 at 70, halos Xerox Corporation ang nangibabaw sa negosyo ng photocopy machines. Dahil sobrang sikat ng brand, naging kapalit na ito ng mismong salitang photocopy. Halika, mag-throwback tayo. Noong araw, mano-mano pong kinokopya ang mga dokumento. Isusulat ulit o gagamit ng carbon paper. Matagal yan at nakakapagod. Yung level ng pagod, gets na gets ng American physicist na si Chester Carlson. Noong 1938, sakit sa ulo niya ang mano-manong pagkopya ng mga legal na documents habang nagtatrabaho sa patent office. Kaya naman, naimbento po niya ang unang matagumpay na teknolohiya ng photocopy. Tinawag po niya itong electrophotography na kalaunan ay naging xerography o dry writing.
Pagdating ng 1959, inilunsad na ang Xerox 914. Yan po ang kauna-unahang automatic plain paper photocopier na nagpabago sa paraan ng pagtatrabaho sa mga opisina sa buong mundo. At ngayong mainit ang usapin tungkol sa mga original at certified true copy na dokumentong inilalabas sa mga pagdinig. Isa pong paalala, sa papel pwedeng magkapareho ang itsura, pero sa batas at sa ebidensya, magkaiba ang photocopy at ang original. Yan po ang ating K-alaman. Okay. Susunod, ang panibagong pasilip sa inaabangang Someone Someday nila Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador na mapapanood dito sa TV5. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang PWD content creator sa Tarlac matapos bugbugin ng grupo ng mga lalaking nagiinuman. Ang mga suspect hindi raw natuwa sa biro ng biktima. Narito ang Frontline Report. Nagkunan sa video ang away ng mga lalaking yan sa kalsada sa barangay San Nicolas, Bamban, Tarlac, Biyernes ng gabi. Ang isang PWD na may hawak na flashlight lumapit sa lalaking nakaitim at sinuntok ito. Agad naman siyang ginantihan ng kasamahan ng sinapak na lalaki. Sinubukan pang gumanti ng PWD pero umatras na ito nang sugurin na siya ng mga kaalitan. Hindi na nakita sa video pero hinabol siya ng grupo at nagpatuloy ang gulo. Hanggang sa dumating ang barangay at mga pulis kaya tumakas na ang mga suspect. Kinilala ang PWD na si RJ Yumol, 35 years old na content creator. Base sa investigasyon, nagpunta ng video kay bar ang biktima kung saan biniro umano niya ang mga nagiinumang suspect. Dito na nagsimula ang pagtatalo. Umpisa po ito ma'am sa simpleng ano lang ma'am, parang hindi pagkakaunawaan. Yung mga suspect na apat, nandun sa may video okay. Ngayon dumating po yung biktima, mag-isa lang po siya. Doon po nag-umpisa yung parang biruan hanggang sa umabot ma'am sa ganun nga, physical na upugan ma'am. Nadala naman sa Tarlac Provincial Hospital si RJ pero pinauwi rin ito kinabukasan. Sabado, nagtungo sa barangay ang biktima para magreklamo. Pero nung araw na yon, iniindan na raw nito ang masakit niyang ulo. Maghapon na yun ma'am, dumaing po kasi yung biktima na masakit po yung ulo niya. So, pina-CT scan po ng kanyang nanay. Doon po nakita po na meron pong ang blood clot. Nitong linggo, binawian na ng buhay si RJ. 4 na testigo ang nagbigay ng impormasyon kaya natukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Tinutugis na ang mga suspect at sinampahan na rin sila ng kasong homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, may mas malalim na pasilip sa mga karakter ni Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador sa inaabangang Someone Someday. Si Maha may pagka-misteryosa, habang si Catherine naman may pagka-fierce. Narito po ang Frontline Showbiz Report. Darating na rin yung swerte natin. Malapit na. Malapit na ngang dumating dito sa TV5 ang inaabangang serye ni Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador na Someone Someday. Ipinasilip na nga ang full trailer nito. Love is supposed to be the most beautiful thing that can happen to you. Usapang pag-ibig at abante babae. We created not just an application, but a community of women na nagtutulungan.
Uma-advocacy. Bakit parang babae rin ang hadlang sa karakter ni Catherine na si Billy? Eksena kung eksena ang misteryosang karakter ni Maha Salvador na hindi mo malaman kung kakampi ba Di ako nagkamali talaga na iniidolo. Tutulungan kita sa kahit anong paraan. o kaaway. Huwag mo naman angkinin yung akin. Basta, ang sigurado, best friends forever ang karakter ni na Kat at James. Hey, you know I'm always here for you, right? Dapat lang. Best friends nga lang ba? Bakit may nagaganap na selusan? Gigil tuloy ang jowa. With the way you guys look at each other, yung mga higpit na yakapan nyo, konting problema mo lang, he runs off like it's life and death. Ang daming ganap. Trailer pa lang yan ha. Pero aminin nyo, super relatable lalo na sa mga single dyan na madalas intrigahin. Atake! Sinong papasa dyan? Mr. Perfect ang hanap. It's okay. Hindi naman ako nagmamadali eh. Darating din na. Louder, Kath! Louder! Ang pagmamahal ay ibibigay lang natin sa tamang tao. Kwento ito ng pagmamahal, pamilya, pagkakaibigan at career. Directed by Chad V. Vidanes at Dolly Dulu. Mapapanood dito sa Todo Max Primetime ng TV5 ang Someone Someday. Simula na yan sa July 27, 8:45 p.m. pagkatapos ng Sigabo ni Coco Martin. At bago ang Asikating Prague ni na Andrea Brillantes at Enrique Hill. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Kapag naging... At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po, si Jervy Wrightson. Tagal na nang huling gumawa si Catherine, ha? Oo nga, at least nagbabalik siya. Exciting. Exciting yung karakter ni Maha. Kasi hindi mo alam kung kontrabida ba siya o magiging kakampi siya ni Catherine. Kasi hindi ko naman ma-imagine na magiging kontrabida si Catherine. Di ba? Parang malabo yun eh. Pero pwede siguro bida kontrabida. Talaga? Kaya wala na po kayong rason na lumipat pa. Yes. Dito na lang kayo sa Kapatid Network, di ba? Tama. Oo. Ang dami. Kompleto, mai-enjoy nyo talaga yung inyong panunood sa ating programming. After nun, di ba? A Secret in Prague. Hindi pa rin. Siyempre, pinaka-importante sa lahat, Frontline Pilipinas. Siyempre. Abangan nyo Oo ulit kami naman. bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.